Filipinos have been recognized for their cheerfulness and bright personalities. With this innate positivity and fondness for joyous occasions and merriment, Filipino Christmas is more on Jesus-centered than on Santa Claus. Although Filipinos are known for being lax with time, there is still one thing we are always early for. Yes, Christmas. Ako po si Father John Paulo S. Bautista, commonly known as Father Pipo, ang kasalukuyang kura paroko ng Mary Immaculate Parish dito sa Barangay Don Bosco, Parañaque City. Asked how the phenomenon of the Burr months first began, Father Pipo said the frenzy surrounding the Burr months represents a psychological time clock for most Filipinos to prepare a jammed Christmas calendar with families and friends, especially returning OFWs. We will start with the scripture na sabi sa New Testament, idleness is the root of all evil. So kapag isang tao is may katamaran sa kanyang buhay, pagsisimulan ito lahat ng kasalanan. Kaya ngayong mga panahon ng Kapaskuhan, mas makakabuti na mayroon tayong magandang gawin na paraan para makatulong sa ating kapwa at sa mga nangangailangan. At doon mo lang malalaman na tunay na magiging masaya ang Pasko kapag ikaw'y nakatulong na naging mabuti sa iyong kapwa at sa ating pamayanan. Filipino excited sa Burr months, preparation sa coming ng ating tagapagligtas. Titignan ko to sa exteriority coming from inside, going outside. So siguro ang pinaka-cure ito is yung paano tayo nagpe-prepare panlabas, ganun ang lumalabas sa ating kalooban. Naghahanda tayo sa pagdating ng Panginoon internally and we show it externally. Pero it does not end with that. Mas kinakailangan din paghandaan yung nasa loob kung pa tayo maghanda sa panglabas nating gawain. Ang Merry Christmas, or we could say karikatomene sa Greek word means blessed, it means pinagpala ang lahat. Pinagpala, at kapag isang tao'y pinagpala, magiging masaya siya. Dahil naramdaman niya yung pagpapala ng Diyos, at yung kasayahan at pagpapala ng Diyos, talagang makikita mo sa kanyang buhay, sa ating buhay, at masasabi mo talagang Merry, Merry Christmas because una niya naramdaman ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa kanya. The Filipino holiday spirit also carries with it a strong sense of homecoming. Due to the emphasis on family in our culture, many of our citizens look forward to the holiday as an opportunity to catch up with our distant relatives. Sa kasalukuyan, ang Santo Papa ay nagtalaga ng taon ng synodality, ang pagsasama-sama pagbubuklod ng sambayan ng Kristiyano na kahit saan mang ikaw'y lugar, ano man ang pananampalataya, nasa ka man tumatahak, ang panawagan ng simbahan is sama-sama tayong patungo sa landas ng Diyos, ano man ang ating mga struggles at achievements, sama-sama pa rin tayong mag-uusap, mag-uugnay sa isa hanggang sa ating marating ang ating patutunguhan. Lingunin natin yung nakaraan with love and then with faith sa kasalukuyan towards yung hope in the future na sa awa ng Diyos, we survive a lot of things, financial, family issues, concerns sa ating health, at sa awa ng Diyos, sa grasya ng Diyos, we will become much more blessed kung titignan natin yung positivity ng ating buhay at pag-iwas sa mga negatrons o negativities sa kasalukuyan. Father Pipo also encouraged people that make Christmas not just be a time of joy and giving for us, but also a time of journeying together, hearing and seeing, being led to a close encounter with God and experiencing our own transformation for the sake of the mission. They should recognize the Lordship of Jesus Christ, masses, sacraments, devotions, intensify yung kanilang mga spiritual activities. And of course, kapag may spiritual activities, kinakailangan mo siyang dagdagan din ng charitable work. Reading the Bible, reading the Gospel, reading yung message ni God sa ating buhay. Every time that we open the Bible, we see God talking to us. Sa ating personal na struggle, sa ating personal na buhay, doon natin nakikita na may mensahe ang Diyos sa bawat kasalukuyang karanasan ng tao. Ating mga kamag-anak, kapamilya, doon natin din maintindihan kung anong gusto pang gawin ng Diyos sa atin. Christmas, a time for exchanging presents, stuffing yourself with pigs in blankets, and getting merry on mulled wine. But Christmas is also, of course, the season
of goodwill and can be a tough time for many people, including those who are homeless, recently bereaved, lonely, or struggling to make ends meet. But as the famous line says, hope springs eternal. People will keep on hoping, no matter what the odds, and volunteerism is one element that keeps the fire in Filipinos' heart burning, a powerful force to help communities not only to recover after a natural disaster. With all the tragedies our nations and its citizens have experienced this year, it's a welcome reminder of better times to come. But this occurrences is not brand new. Dito sa parokya ng Mary Immaculate Parish Better Living Parañaque, sa mga nakalipas na taon, nagsimula ito sa mga kabataan na walang kinakatakot sa virus, kundi sa mga kabataan nagsama-sama, anumang kanilang edad. So itong grupo na ito ay tinatawag na Disaster Response Team. Attention all unit, attention all unit. Reported 1070 for verification. Santos Compound, Barangay Don Bosco, Parañaque City. MIPDRT responding. Remember sir, Big Dango, 10-0. Ako po si John Ray M. Tabot, Founder President ng Mary Immaculate Parish Disaster Response Team dito sa aming parokya ng Mary Immaculate Parish, Levittown, sa Barangay Don Bosco, Parañaque City. Nabuo po namin itong grupo na ito sa tulong ng aming Kura Paroko na si Reverend Father John Paulo S. Bautista, SHMI, at sa tulong din ng aking mga barkada, mga kabataan na willing tumulong sa ating mga kababayan, lalo nitong pandemya. Ang grupo po namin is nabuo simula nung pumutok ang Bulkang Taal. Nung bumutok po ang Bulkang Taal, dyan na buo at naisipan namin na bakit hindi tayo tumulong sa kanila, magbigay tayo ng tulong. At simula po noon, nagtuloy-tuloy na, nagkaroon ng sunog dito sa amin sa El Dorado. On response po agad kami. Simula po nung nag-lockdown, tuloy-tuloy na rin po ang aming mga relief operations. Ano din po tayo ng community pantry. Ayan. So, aside po doon, tumulong din po ang ating grupo sa mga nasunugan ng bagyo, ng lindol, ng iba't ibang mga disaster and emergencies dito sa ating lugar. After ng bagyong Ulysses and bagyong Rolly. Dahil yung grupo namin kasama ng Parañaque City Eagle Scouts at ng SEED4Com, yung isa pong organisasyon na gumagawa ng mga solar lamps. Nakipag-collaborate kami sa kanila para gumawa ng solar lamp habang yung mga DRT is nag-gather ng mga relief para sa mga nasalantangan ng bagyo. Panadala po namin ito sa San Mateo, Rizal. At nakita namin yung lugar doon na sobrang wash out talaga sila, lalo pa nung nagpakawala ng tubig ang isang dam sa San Mateo. Imbis na sila pang tumawid ng ilog papunta sa amin, kami na lang ang tumawid ng ilog papunta sa kanila, sa mga indigenous people, para makapagbigay ng tulong. Ini-encourage po namin yung mga youth na sana wag lang sila mag-focus sa more on gadgets. Ini-encourage namin sila na mag-aral, mag-train din sila ng basic first aid, basic life support. Kung maaari, makapag-train din sila ng fire safety para aside sa aming mga volunteers, sila mismo pwede nilang magamit sa kanilang mga bahay yung mga natututunan nila. Mary Immaculate Parish Disaster Response Team puts that thought clearly. Volunteers engage communities and build a people-centric movement to help build a better and safer future for all of us. While Christmas traditions, candies, and gifts are all admirable, it is crucial to remember the holiday's true significance. For Golden Nation Network, this is JC Ogaire.